So, yung kagandahan dito guys sa India is kapag papasok ka sa temple nila is on the way is dapat nakapaa ka. So, dati nagtataka talaga ako. Sabi ko, bakit kailangan magpaa? O diba? Kasi para sa bahay lang naman sa atin, diba? Kapag sa bahay tayo o pupunta tayo sa ibang bahay, dapat nakapaa ka pumasok. Pero dito kasi is hindi naman lahat, pero mostly kapag papasok sa mga ganitong temple guys, is ano siya, nakapaalang. So, super amazing talaga guys yung view ng temple na ito. Kasi, tamang-tama talaga yung pagbungad ng sunset. O sunset na to kasi hapon na super ganda talaga o diba yung sunset nila, tapos super lawak ng kanilang temple. So, naka-voice over lang ako kasi meron silang music. So, kapag hindi ko kasi guys i-mute is alam naman natin makaka-copyright talaga ako. So, mas maganda kasi kapag original audio niya, diba? So, sorry kasi kailangan ko talaga i-explain na lang sa inyo or mag-storytelling na lang tayo. So, madami nga tao dito guys, kahit sa tabi-tabi ka lang makaupo, kahit saan ka umupo guys, kasi malinis naman siya, malinis, tapos well-maintained naman. So, ang ganda lang ng mga statue doon, oh. Yung mga kanilang mga display na statue, oh, diba? So, hindi lang dito guys, dito pa lang tayo banda sa bungad. So, hindi pa talaga tayo actually nakapasok. So, madami na siyang tao. So, hindi ko lang alam kung anong meron dito. Parang famous lang din yata na mga temple ito guys. Kasi madaming tao. Siguro mga Saturday o Sunday ito kasi madaming tao. Pero mostly is hindi naman ganito siya katao. Pag ganitong days kasi Saturday o Sunday siguro ito. Hindi ko lang sure kasi nga is na halungkat ko lang din ito yung sa phone ng asawa ko. So, gate pa lang guys, shala na, o diba, bongga na kanilang gate. So, nakabungad yung mga tao, nakasmile sa video. So, ang ganda ng gate nila. Pero yung design niya guys is parang pang Muslim. Muslim design. Ano ba yung tawag yung sa sa parang ng mga Muslim. Hindi ko lang din sure. So, sorry kung baka may mag-bash sa akin. Ano ba pinagsasabi mo? Sabi ganito, ganyan. Mas better na siguro may mag-bash sa akin, no? Kasi, para may mag-correct sa akin kung ano ba talaga yung pangalan. Actually, hindi talaga ako, ano ba tawag nun? Hindi ko pa talaga alam yung mga traditions dito. Parang, nag-e-explore pa lang ako kasi bago pa lang ako dito, no? So, parang, natutuwa pa ako o di kaya minsan mali-mali pa yung nasasabi ko kasi hindi ko nga talaga alam, wala nga talaga akong idea. At saka ako yung tipong taong curious sa lahat. So, lahat ng nakikita ko, tinatanong ko sa asawa ko na, ano yan? Para saan yan? Bakit may ganyan? Bakit dyan nakalagay? Bakit nila ginagawa yan? Mga ganun yung mga questions ko sa asawa ko. Bakit ako nagmanga? Ibig sabihin, madami akong asawa. Actually, yun yung mga tinatanong ko sa asawa ko. So, madami din ditong mga kababaihan. Basta halo-halo na. Ang ganda lang dito kasi talaga siya, kita talaga o parang feel mo or parang makikita mo sa video na ang lapit-lapit ng sunset guys. Tapos yung surrounding ng temple na ito. O diba? Ang ganda siya. Hindi ko sure kung anong pangalan ng temple na ito. Basta sikat siya kasi pang tourist siya. O tingnan nyo guys. Is malinis siya. Actually, is viral or famous yung India sa sinasabi nila na ang dumi ng India, ang dugyot ng India, madaming basura sa India, ganun yung mga sinasabi. Pero hindi naman lahat ng lugar is madumi sa India. Katulad na lang number 1 sa mga temple na talaga nila guys. Every temple talaga makikita mo is malinis siya. Tapos every temple talaga pag pumasok ka or may mga puja is dapat nakapaa ka. So, ganon yung nanonotice ko dito. So,
Hindi lang sa ganon, minsan sa may mga subdivision din sila guys, mga villa. Maganda din naman yung mga lugar. Pero makikita mo lang siguro guys sa mga public, yung mga madudumi. Actually sa mga province guys, hindi naman talaga masyadong madumi siya. May mga area lang talaga siya na madumi. Parang same lang din sa Pilipinas, may mga area na madumi, may mga area na malinis. So hindi siya lahat is madumi. Yung disadvantage lang dito is sa India is maalikabok talaga siya. Dry yung lupa ng India guys. Hindi tulad dito sa Pilipinas na may moist siya pag umaga. So, ito yung mga view na makikita mo. Ang ganda, parang nakaka-relax na. Parang gusto ko lang dito magstay, maupo, at saka mag-chill-chill. O, diba? Maganda siya kasi may mga boundaries. At ito pa yung namamanghaan ko dito guys sa India. Kasi yung mga flowers na yan guys is hindi siya artificial. Ano talaga siya, real flower talaga siya. Mayaman sa mga bulaklak yung India guys, sa gulay. Actually, diba? Akalain mo viral yung India sa mga madumi, pero hindi nila nakikita yung other side ng India na malinis din naman, maganda, diba? Fresh yan guys, yung mga bulaklak na yan, na mga design na yan, at yung mga pangalan na yan. At saka madami silang temple. Mayaman kaya yung India actually. Parang mas gusto ko pa rin yung India tumira kaysa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas super mahal ng lahat ng bagay guys. Dito sa India is much better pa kasi mura pa yung mga pagkain. Mura yung grocery, gamot, gulay, manok. Actually, wala kang makukuha dito na mga karni na meron kang makukuha pero mahal lang siya. Pero yung isda lang ng sea fish, yun ang medyo mahal dito guys sa India. Kasi yung kinakain naman ng mga tao dito guys sa India is famous yung mga isda sa lake. Hindi sila kumakain ng masyado ng isda sa river or di kaya sa ocean kasi may kamahalan. Pero ayaw ko naman sa isda ng mga lake guys kasi parang mabaho para sa akin. Hindi ako marunong magluto. So yun lang yung ayaw ko. Kaya ocean fish talaga yung binibili namin para sa akin. Kaya medyo kamahalan siya. Pero in other way or other naman guys is manageable naman. Ano ba yun? Nag-i-English ako na nabubulol ako. Basta ganun na nga guys. So, natutuwa lang ako na mapapakita ko sa inyo yung ganitong lugar na hindi lahat ng sulok ng India is madumi siya. O diba? Hindi kasi minsan nakikita ng mga tao yung kalinisan din ng mga Indian eh. Yung nakikita lang kasi ng mga tao dito sa social media is kung gaano kadumi yung India. O, diba? Gaano sila kadumi kumain or what. Pero meron din naman sila na matinis kumain. So, yun kasi yung sa kanila eh. Yung kumain sila is nakakamay. So, sa atin sa province din naman is nakakamay din naman tayo kumain, diba? So, bakit hindi din tayo nababash ng mga tao? Pero kapag nakita nila yung mga Indian, the way sila kumain nakakamay, tapos halo-halo yung mga pagkain, tapos yung magbenta sila ng mga pagkain medyo madumi, bakit hindi nila nakikita sa Pilipinas na sa mga bangketa, madumi din naman, mabaho din naman, kinakamay din naman, or what? Hindi sila binabash, no? Basta, mga ganun lang kasi yung mga tao, masasabi ko lang mga ganun. Pero, para sa akin is, maganda din naman yung India. Mas mayaman yung India kaysa Pilipinas. O baka mamaya may lumabas akong basher na bakit ko sinasabi about sa Pilipinas at India. Parang kino-compare ko. Parang sa experience ko lang guys na tumira dito. Hindi naman ako tumira dito ng katagalan. Pero still exploring pa rin naman ako sa India. Meron din naman akong mga bagay na hindi gusto sa India. Pero wag na lang natin i-compare baka mag-bash tayo na bakit ganyan yung India, dumi-dumi, binaviral nila, tapos basta lahat na
Pero para sa akin, same lang din naman. May madumi din naman sa Pilipinas, may madumi din sa India, may malinis din sa Pilipinas, may malinis din naman sa India. So, ganun lang yun. So, yung kagandahan lang dito is, ano siya, ganda ng mga ano nila, ganda ng mga statue nila, ng mga god nila. Pero, nakakagulat din minsan yung mga god nila kasi nung unang-una pa lang ako na tourist pa lang ako dito sa India guys, nagtataka talaga ako. Bakit yung pati yung head ng aso is parang dinedisplay nila guys. Yung parang pinapakita nila ng parang head ng aso is parang god, parang piniprayan din nila. Elepante, tapos unggoy, basta madami. Sorry guys sa background ko, yung may mga aso na nag-aaway kasi iwan ko, basta yung tinitirahan kasi namin dito is medyo malapit siya sa sementeryo. Ay naku, wag naman sana kayo matakot. So yun lang din yung ayaw ko dito guys, kung saan kami ngayon nakatira kasi medyo malapit siya sa sementeryo. Actually, ang pag-edit ko ngayon guys is mga 12:48 na siya. So pag pumapatak ng alas 12 ng gabi hanggang 4 AM is ganun yung mga aso dito. Naku, wag naman sana kayo matakot. So, nung unang-una guys na nakatira ako dito is nakakatakot talaga. Hindi ako nakakatulog kasi every time naririnig ko yung ganun. Kasi sa akin, di ba, pag naririnig mo yung ganung iyakan ng mga aso is parang may something na mga ganun. So, hindi talaga ako sanay. So, ngayon, nasanay na lang din naman ako, guys. Nasanay na talaga ako. So, ini-ignore ko lang talaga. Tapos, dati kasi matatakutin ako. Ngayon, ini-ignore ko na. Somehow, wala naman may nagpapakita sa akin, guys. Wala naman may nagpapakita sa amin. Na-try ko na rin dito na magstay sa bahay namin na ako lang talaga mag-isa. Iniwan ako ng asawa ko. Somehow, wala naman. So, parang sa atin, siguro guni-guni lang yan natin o parang sarili lang din natin yung tinatakot natin, di ba? Actually, sobrang lapit lang talaga kami guys sa sementeryo. Sa mga matatakotin dyan ako, sorry talaga. Sana mapanood nyo to umaga, wag gabi. So, super ganda pala yung place na ito guys. Bakit napunta na ako sa bahay namin na malapit sa sementeryo? Basta, super ganda lang guys, yung place na ito, nakaka-relax. So, diba? Ang ganda ng mga ano nila, ng mga gods nila. Mga color ng damit ng gods nila, mga statue nila. At saka, actually guys, hindi lang ito yung namamanghaan ko dito sa India. Alam niyo ba, yung parang each god nila is pinapasuutan talaga nila ng gold. At saka, alam niyo, yung kagandahan dito sa India guys is mayaman sila sa gold. Parang basta madami silang gold, mura lang din naman yung gold dito. So parang pagsuot nila ng gold sa god nila guys is ano na yun, normal na yun sa kanila. Pero dito guys sa Pilipinas, siguro kung pasuotan mo ng gold yung mga god natin or sa kanto-kanto ng mga god tapos ipapadlock mo, mananakaw pa rin yun guys. So kagandahan lang dito is wala namang masyadong viral masyadong viral na magnanakaw ng mga golds ng mga gods. So ayun lang nga guys yung ating storytelling. So medyo mahaba na yung aking storytelling sa inyo. So sana walang lumabas na basher. So ayun lang. Bye!